Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito mga kabunyog. Sa bandang uli, anong lumabas? Ang lumabas dito nung bandang uli, DDS na si Kaufman. Grabe. Paglabas niya doon sa korte, pumupunta siya doon sa mga supporters ni Duterte doon sa Duterte Street. Tapos nagsasalita siya. Mayroong in-interview siya ni yung Rappler, si Lian Buwan. Sabi sa kanya ni Rappler reporter or correspondent ng Rappler na nag-cover nung hearings. Sabi sa kanya, Attorney Kaufman, bakit po lagi niyong sinasabi, bakit lagi niyong sinisisi yung media sa mga nangyayari sa kliyente mo kay FPRRD? Sabi ni Kaufman, bakit naman kayo sa media? Bakit nyo naman bakit sinisiraan nyo naman ang kliyente ko sa inyong mga balita, mga balita daw, yung mga articles daw tungkol kay Duterte ng media, bakit nyo naman siya sinisiraan? Tapos, sabi niya, full stop. Next. Next question. Ganun ka basto si Kaufman. Iniwasan niya na si Lian Buwan ng Rappler. Mga kabunyog, mga kababayan. Sir, why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day four? Why does the media always criticize my client? Full stop. End of story. Next question. Sir, Kaya, yun eh. Kumbaga bastos. Alam nyo, yung mga ugali ng mga DDS ganun. Kahit dito sa Pilipinas, nung hindi kino-cover yung press con, hindi nagland. Hindi lumabas sa mainstream media, yung sa 18 na ex-Marines, yung press con ni Attorney Livy Baligod. Galit na naman ang mga DDS. May post si Attorney Raul Lambino, ang mainstream media bias. Bakit hindi ninyo linalabas Bakit hindi niyo nilalabas sa mainstream media yung press con tungkol sa 18 na ex-Marines? Bias talaga kayo. Ang gusto kasi nila sa mainstream media matulad sa SMNI. Yun ang gusto nila, SMNI. Kahit fake news yan, kahit disinformation yan, ilabas mo. Yun ang gusto ng mga ng mga DDS eh. Kaya itong si Kaufman doon sa hearing sa ICC, siya? Pag ini-interview ng mainstream media, may pagka-arugante. Ang gusto niya lang, ang nag-i-interview sa kanya, yung mga vloggers ng DDS. Kasi may mga vloggers ang DDS doon. Pero kapag media na, galit siya. Galit si Kaufman. DDS na DDS eh. Ay di ba ganun ang DDS mag-isip? Ang tingin nila, inaapi ang mga Duterte ng mainstream media. Ang tingin nila, ang mainstream media bias. Si Kaufman, ganun na rin. Kaya DDS na eh. Tapos, siya? Kapag hindi kino-cover ang kanyang mga sinasabi, nagagalit. Rin kasi, syempre ang mainstream media, hindi naman yan tulad ng mga vloggers ng DDS or hindi naman yan tulad ng SMNI. Ang SMNI kasi kahit nag-aasta, nagkukunwari na mainstream media daw, sila daw, pero fake news din ang kinakalat. Kaya ang bilib lang kay Kaufman, yung mga DDS na tulad ni Argo, yun, bilib sila. Kaya lang ang nangyayari, galit si Kaufman sa mainstream media. Ganun din dito sa Pilipinas. Galit din sila. Galit din sila sa mainstream media dito. Yung mga DDS dito, galit. Kaya, akala mo, pinagkakaisahan sila lagi. Ang hindi nila naiintindihan, sila fake news. At saka ito pa,
si Kaufman, ang lumalabas na lang, paawa effect na lang para kay Duterte. Ha? Siguro, kaya hindi niya na pina-attend si Duterte sa confirmation of charges hearing kasi makikita na hindi naman totoo na si Duterte ay napakapayat na ito'y malilimutin na. Kumbaga, pag nakita kasi na wala naman palang masyadong pinagbago, drama lang naman ni Kaufman. Maano siya, masisira na naman ang ano niya. Kasi ang figura na pinakita ni Kaufman tungkol kay Duterte parang nakakaawa na, sobrang payat na, may kumbaga hindi niya na alam ang mga nangyayari. O tapos pag present mo si Duterte, hindi naman pala ganon. Kaya parang lumalabas, inadvisean niya na wag nang umattend. Pangalawa, kasi pag umattend si Duterte doon, sa confirmation of charges hearing, makikita doon ang reaksyon ni Duterte habang pinapakita lahat ng video. Halimbawa, sasabihin ni Kaufman, sinasabi niya na si Duterte ay napaka-honest na leader. Siya ay hindi naman nag-command na patayin ang mga tao. Hindi niya hindi niya ginawa yung pag-command na yun. Ang mga pagpatay na yun ay isolated case lang. Wala naman talagang common plan. Ang problema, pinapakita bigla. Ipinapakita yung video. Katulad nun, magsasabi si Kaufman ng kung ano-ano. Pinalabas ng prosecution yung mga video ni Duterte. Yung mga video ni Duterte na minumura yung ICC, yung mga pagyayabang ni Duterte na may mga ng tungkol sa pagpatay. Actually, ang pinakamalala doon na paulit-ulit na pinakita, yung 3 days bago na aresto si Duterte, yung pumunta siya sa Hong Kong at nagsalita siya sa mga DDS, ipinakita doon na hanggang sa huli, 3 days before siya na aresto, minumura niya pa rin ang ICC. Binabastos niya. At pinagmamalaki niya doon na talagang yung mga nangyaring pagpatay sa panahon ng kanyang administrasyon, yun daw ang kanyang legacy at proud daw siya doon. Kaya sabi niya, pagawa na lang siya ng monumento. Kung si Rizal daw ay libro ang hawak, sa kanya baril. So, yan yun. Pag pinapakita yon, wala na. Nawawala yung mga argumento ni Kaufman . Kasi talagang kaya ang nagpahama kay Duterte, ang sarili niya. Ang isa pang nagpahama kay Duterte, yung mga DDS. Yung mga DDS, galit sila Kaufman, galit sila Panelo, galit sila Attorney Martin Delgra sa sinabi ni Joel Butuyan, yung Filipino lawyer ng mga biktima. Sabi niya yung mga supporters ng Duterte para ng mga disipulo ni Duterte, mga mini Dutertes na. Mga mini Dutertes, tinawag nga na mini Dutertes. Pero dinideny ng mga DDS yun, hindi daw sila ganon, hindi sila parang kulto. Pero pag tiningnan mo dun sa video, lalo yung huling video ni Duterte, yung nandun siya sa Hong Kong, habang nagsasalita siya tungkol sa mga pagpatay na ginawa niya, nagpapalakpakan ang mga DDS. Tuwang-tuwa sila. O anong klase dun? Anong klaseng pinapakita dun? Na ang mga DDS na panatiko kay Duterte, para sa kanila, normal na yung pagpatay. Yung ginawang pagpatay ni Duterte ay normal na. Ganun na yung mga kaisipan ng mga kasamahan ni Argo. At pinakita talaga yun. Pag bumabanggit si Duterte tungkol sa mga pagpatay na ginawa, tuwang-tuwa. Tsaka pag sabi ni Duterte na gano'n, tuwang-tuwa na naman ang mga DDS. Kaya yung sinasabi ni Attorney Joel Butuyan na mga mini Dutertes, na ang nangyari kay Duterte, yung impunity ay parang cancer na nagmetastasize na, kitang-kita dun. Pinapakita talaga. Pinapakita. And yet, dinideny nila yan Dinideny nila. Sinasabi nila, hindi naman daw sila kulto, hindi naman daw sila parang mga mini Dutertes. Ay kaya lang, pag pinapakita dun, nakita nyo yung nandun sa Duterte Street, yung LC Milan. Sabi ni LC Milan, pinapunta daw siya doon ng Diyos na pinapunta siya, urgent, pumunta ka doon.
Kung ano-ano nang ginagawa. Parang sinasamba na si Duterte. And yet ayaw nilang tawagin sila na mini Dutertes. Ha? Ayaw nilang tanggapin na ang nangyari kay Duterte parang kanser na nagmetastasize na. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito mga kabunyog? Sa nangyaring ito, na-expose sa mundo kung ano si Duterte. Kahit na anong sabi ni Kaufman, na si Duterte ay mahal ng tao, na si Duterte ay mabait, pag pinapakita yung mga pictures ni Duterte na nambabastos, nang mumura, ha? Kahit anong sabihin ni Kaufman na si Duterte hindi naman nag-order ng mga pagpatay, paulit-ulit na pinapakita doon yung mga paulit-ulit na pagsabi ni Duterte tungkol sa pagpatay. At habang binabanggit ni Duterte yon, yung mga supporters nyo naman hihiyawan, tuwang-tuwa sila pag usapin ng mga pagpatay. Ay lalong napahamak si Duterte doon kasi ibig palang sabihin, totoo talaga yon na sa panahon ni Duterte, maraming mga Pilipino ang nadala ni Duterte. Napaniwala, imaginein mo, mapapaniwala ka na tama ang pagpatay, na hindi mo na idadaan sa due process, tama yun. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyari sa confirmation of charges hearing, hirap na hirap si Kaufman. Talagang ang ginawa niya na lang, nagsalita siya dun sa korte, yung mga sinasabi niya, ini-impress niya na lang yung pamilya ng Duterte. Ini-impress niya na lang yung mga supporters ng Duterte. Kaya naman, paglabas niya, talagang tuwang-tuwa sa kanya ang mga DDS supporters. Tuwang-tuwa rin sa kanya sila Attorney Panelo. Sabi nila Attorney Panelo, ang galing ni Kaufman. Believe kami sa ginawa niya. Ganon din sa Pilipinas. Yung mga DDS, believe na believe sa kanya. Kaya lang, pag tiningnan mo sa reaksyon ng mga judges ng ICC, wala. Wala. Kahit na nga yung kanyang kapwa lawyer, dating prosecutor pala ito si Kaufman doon sa Yugoslavia, former Yugoslavia. Nakasama niya yun si Attorney Julian Nichols. Sabi ni Attorney Julian Nichols, senior trial lawyer ng prosecution, binara si Kaufman sabi, magkasama naman tayo sa former Yugoslavia. Dati ka pang prosecutor noon. Alam mo naman na doon sa former Yugoslavia, yung mga pagpatay na nangyari doon, wala namang documents, wala namang order. Yung mga nag-commit ng genocide o crimes against humanity, wala namang mga record ng kanilang order. Alam mo 'yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya grabe grabing kapalpakan ni Kaufman, sobrang pahiya. Kaya lang ang importante na doon kay Kaufman, mahal siya ng mga Duterte supporters, believe sa kanya. Sinasamba si Kaufman dahil ang galing daw ni Kaufman. Pero alam ni Kaufman, wala yun. Wala na talaga siyang magagawa. Ang importante sa kanya, yung bayad sa kanya na napakamahal ng Duterte, at least satisfied ang Duterte sa kanya, satisfied ang mga DDS sa kanya, pero anong nangyari naman sa kanya? Yung kredibilidad niya, yung imahin niya, yung prestihiyo niya, yung reputation niya, sirang-sira. Ganyan din ang mga nangyari sa dati naman ay mga lawyers na matitino tulad ni Roque, dati human rights lawyer naman. Pero napunta kay Duterte, nasira. Nawala na ang reputasyon, nawala na ito rin si Kaufman ganun din. Sirang-sira Sirang-sira ang ni Kaufman. Pero ang importante naman kay Kaufman, bayad siya ng malaki. Yun ang importante. At natuwa sa kanya ang kliyente niya. Natuwa sa kanya ang pamilya ng kliyente niya. At natuwa sa kanya ang mga supporters ng kliyente niya. Yun ang importante sa kanya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.